At kaugnay sa mga nasalanta ng bagyong Glenda, makakapanem natin si Department of Social Welfare Development o DSWD Secretary Dinky Soliman. Magandang umaga po, Secretary Soliman. Hi, Howie. How are you? Kamusta kayo? Ayun, I think we're better off now than a lot of people. Base po sa inyong monitoring po, aling mga lugar ho na sinalanta ng bagyong Glenda ang pinaka nangangailangan ng tulong? Sa ngayon, ang nakikita namin, ang Calabar Zone area, particular Quezon, Laguna, ang isang nangangailangan. Actually, ang aming nakikita, itong lugar na yan, at saka kailangan namin makuha pa ang greater detail mula Zambales, Bataan. Kasi ang natayo nating evacuation centers ng lokal na pamahalaan and mga Municipal Disaster Risk Reduction Management Council is 1,219 evacuation centers na nangangalaga ng 99,957 families as of yesterday. Pero yan ay lahat 95% preemptive evacuation, meaning bago pa dumating si Glenda, in-evacuate na sila para hindi nga po mapinsala. At ang ating nakikita, yun na lang mga talagang nasiraan ng bahay ang hindi po makakabalik. Ma'am, nabanggit nyo na yung dalawang probinsya na pinaka nangangailangan as far as your monitoring this morning is concerned, yung Cavite and Laguna. Quezon. Quezon and Laguna? Oo. Bakit nyo po sinasabing Quezon and Laguna? Kasi malaki ang bilang ng mga nasirang mga bahay at maaring hindi pa namin naaabot ang mga lugar na hindi maabot kahapon, lalong-lalo na sa mga laylayan ng Bundok Peninsula. Dito rin sa Zambales, Bataan, ngayon lang papasok ang aming report tungkol naman sa mga nadaanan ni Glenda dito. At again, yung mga nasa laylayan ng bundok ng Zambales at Bataan ang aming inaalala. Pero dito sa NCR, malaki din yung bilang ng mga na-evacuate. Actually, 170 evacuation centers ang itinayo. Subalit, unti-unti nang nagtasara ulit dahil bumabalik na yung mga tao sa mga pamamahay na mababalikan dahil may mga shanty, lalong-lalo na sa Mebaseco, Isla Puting Bato at Hapilan. So dito sa NCR, ang nakikita nyo may pinakamalaking pinsala, yung Baseco, ano pang mga lugar, ma'am? Isla Puting Bato at Hapilan. Hapilan. Yung sa tabi ng dagat ng yung Maynila kasi, yung area na yan sa Tondo, nasa tabi sila ng dagat. At yung mga bahay nila ay nasa tabi ng dagat din. So yung mga ilang shanties yan sa lakas ng hangin at lakas ng alon na dumating, may mga nasirang bahay din po. So nabanggit nyo na magpapadala kayo ng tulong o relief goods dito sa mga lugar sa Quezon and Laguna. Nabanggit nyo yung Bundok Peninsula, may kalayuan po yon at mahaba po ang biyahe. May reports na ba tungkol sa daan at mga tulay na dadaanan ng inyong mga teams? Kausap po namin si Governor Suarez at kanyang ibinahagi na po ang mga palakit na mga daan sa lugar, no? At dahil wala nga komunikasyon, may mga disaster teams na kasama yung aming mga DSWD staff at DSWDO. Mukhang accessible ang main town. Kunyari sa Gumaca, sa Unisan, naabot nila yung kahapon. At patuloy naman ang clearing ng DPWH at ng probinsya. Ang aming iniisip yung mga nasa loob mismo ng Bundok Peninsula na kailangang abutin. At ngayon, may mga teams ulit na lalabas para tingnan sila. Kasama na ngayon ang Armed Forces at kapulisan. Ang mga residente naman ho sa Tacloban na tila bumalik muli ang takot sa kanila nang nanalasa sa bansa ang Glenda at pinalikas sila sa mga tent na kanilang tinitirhan. Kumusta na ho ang lagay nila ngayon? Lahat po yung 5 evacuation centers na ibinuksan sa Tacloban ay nakasara na po, na po ang mga tao.
yung Astrodome ay wala na ulit tao, naging malaking evacuation center yon. Aming sinisikap sana na wag na po silang bumalik sa tent. Subalit yung mga tao ho mismo ang nagpusang nagbalikan at ang aming pinakahamon ay mabilisan ang pagtatayo ng transitional shelters. Meron na tayong mga 5 bunkhouses na naitayo noong pang Enero, Pebrero. Meron tinatayo ngayong mga transitional shelters na single detached, yung indigenous materials at parang bahay kubot style. Pero ang nagiging hamon ay ang lupa at ating kaugnay ang lokal na pamahalaan. At sinabi nila sa amin, baka this week ma-resolve nila yung issue doon sa lupa. Dahil handa na po lahat. Andiyan na ho yung materyales, yung gagawa, yung pera, yung mga tao ay handang lumipat doon. May cash for work kung nakalaan na. Lupa lang talaga ang problema. At yun ho yung aming minamadali pa rin at inaasahan na yung 900 plus na pamilya na nasa tent dito po sa Tacloban ay mailipat namin bago po matapos ang buwan. Okay, yun ang long-term solution, yung safe and permanent settlement area. Hindi pa yun ang permanent, Howie. Transitional pa lang yun. Maalis lang po sila sa tent. Permanent, ginagawa din man po ng lokal na pamahalaan at ng NHA sa north of Tacloban kung saan panibagong komunidad talaga, resettlement at priority na i-resettle ay yung mga tao na hindi po pwede nang bumalik sa kanilang lugar noon dahil unsafe zone na po yun. Okay, I see. Tuwing may ganitong kalamidad, Mama, maraming gustong mag-voluntaryo o tumulong sa mga biktima. No? Anong maipapayo niyo sa kanila? Saan sila pwedeng makatulong sa ngayon? Sa ngayon ho, kung may mga gustong tumulong, ang aking mungkahi po ay tuwirang makiugnay sa lokal na pamahalaan dahil sila po ang nakakaalam kung ano po ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Dahil sa ngayon nga ho, kagaya kahapon, meron pong mga gustong magbigay ng hot food. Sabi namin, ang Manila ang may alam na binibigay namin yung mga evacuation centers para alam po nila na doon nila ihahatid. Hindi na ho kami nananawagan ng repacking ngayon dahil meron po kaming packed goods na aming ginagawa yan as part of yung enhancement ng efficiency ng pag-atid ng ating mga goods. So, ang aking mungkahi ay diretsyong partnership po sa mga lokal na pamahalaan dahil sila po yung unang responders talaga. Okay, para sa mga relief goods po yun. Paano naman yung mga volunteer rescue teams, yung mga may skills po sa rescue? May nangangailangan pa ba ng rescue mapuntahan, lalo na dito sa mga malalayong lugar? Sa ngayon, Howie, wala kaming signal or nakukuhang pangangailangan ng rescue dahil ang isang malaking pag-unlad sa aking tingin ay talagang naghanda ang lokal na pamahalaan ng preemptive evacuation. Kaya even yung mga namatay, yung casualties natin, ay mga nadaganan dahil hindi umalis at mga nalunod dahil tumawid na malaki yung itlog. Ang very telling na or magandang indikasyon, yung ating mga lokal na pamahalaan, governors and mayors, maaga pa ipinalikas na po yung mga tao. Kaya yung need for rescue sa ngayon ay wala pong pangangailangan. Pero meron pong coordination sa National Disaster Risk Reduction Management Council kung saan yung mga rescue teams, mga teams na marunong mag-rescue, mag-rehabilitate ay nandoon. Si Gang Badoy ang focal person ng NDRRMC at ito po ay kinakailangang makipag-ugnayan para nang sa ganun, si Gang ang parang coordinator para malaman ng mga volunteers, rescue teams, saan sila kailangan next in the next event, next natural event kung kakailanganin yun. Siya po ang, nandun ho siya mismo sa NDRRMC Op 10 pagka kailangan. Siya po yung tinatawag na civilian or CSO connection for rescue and rehabilitation.
Okay, so si Gang Badoy ay makokontak ng mga voluntaryo sa NDRRMC. Alam ko, meron din siyang active na social media account sa Twitter at Facebook. Oo, kasi kahapon nga nandun kami at pinakikita niya sa akin yung listahan ng mga tao at grupo na gustong volunteer kung kailangan namin yung ganitong kakayahan or ganitong skill, andun nakalagay yon. So lahat po ng nagnanais na mag-volunteer, ilagay po natin yung pangalan natin dun sa makipag-ugnayan kay Gang para nang sa ganon sa susunod na pangangailangan ng volunteer rescue team, kaagad po kayong makokontak at malalaman kaagad saan kailangan at saan kayo angkop na dalhin. Okay, Dahil ito yung kakayaan nyo at saka located kayo near the place kung saan kailangan ng rescue. Okay, maraming salamat po, Secretary Dinky Soliman.